Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kababagkaster nation, sa atin pong Christmas Around the World ngayong araw, isa na naman pong bansa ang atin pong itatampok na matatagpuan dyan sa may Central Europe, ang bansang Austria. O kaugnay po niyan, narito ang inhandang special report ni Bombo Victor Latino. Panibagong araw na naman, panibagong kaalaman mga kabombo. Ngayong araw ay tutunguhin natin ang isang lugar kung saan kilala nga ito sa buong mundo dahil sa kanilang mga nagagandahang arts and craft. Ito ang bansang Austria. Ang Austria mga kabombo ay isang bansa na matatagpuan sa Central Europe na nasa Eastern Alps. Ito ay binubuo ng isang federasyon na binubuo naman ng 9 na estado. Nanguna pa rin ang Kristyanismo sa Austria na binubuo ng 68.2%. Batay na rin yan sa kanilang national survey. Mula sa naturang bilang, 80.9% dito ay pawang mga Katoliko, 7.2% ang Orthodox Christian, 5.6% ang mga Protestant, 6.2% na iba pang mga Kristiyano ang bumubuo dito. Sa parehong survey, lumalabas na abot sa 8.2% ang nagdeklarang sila ay Islam at 1.2% naman ang naniniwala sa iba pang non-Christian religious na bibilangan ng Buddhism, Hinduism, Judaism at iba pa. Dahil mayorya ng mga Austrians ay pawang mga Kristiyano at Roman Catholic, ating alamin kung paano nga ba nila ipinagdiriwang ang araw ng kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo o ang araw ng Pasko. Halina kayo at tuklasin natin ang Pasko sa Austria. Hindi katulad sa Pilipinas, sa pagsapit pa lamang ng Burr months ay mararamdaman mo na ang spirit ng Pasko. Sa Austria ay nagsisimula lamang silang maglagay ng mga dekorasyong pampasko sa unang linggo ng buwan ng Disyembre. Ayon kay Bombo International Correspondent Alpha Jean Robben, na patataunang massage therapist sa Austria, sa unang linggo pa lamang ng Disyembre ay inihahanda na rin nila ang lahat ng mga kakailanganin sa araw ng Pasko. Ang Pasko nga sa Austria ay tinaguri ang Sunny Adventure. Kasama nga sa mga tradisyon ng Pasko sa Austria ang beach barbecue, cricket matches, festive picnics at iba pang mga pakulo. Sa house kasi hindi sila nagde-decorate right away yung mga puti, yung mga Austrian talaga. Pero yung mga Pilipino, early September, tradition ng mga Pilipino, early per lang, nagde-decorate. Mare-recognize mo right away yung mga Pilipino na nagde-decorate na sila right away. And then mga Austrian, mga first week of December, saka sila nagde-decorate. And then nagpre-prepare na sila ng mga cookies. Siyempre, hindi rin mawawala ang sikat na pagkain tuwing Pasko para sa mga Austrian. Matagal ng tradisyon sa Austria tuwing Pasko ang paghahanda ng goose o gansa tuwing Pasko na inihahain kasama ang red cabbage at mga potato dumplings. Kadalasan, they have a pumpkin soup, like a stuffed Christmas goose or with red cabbage. Yun yung inaano nila. Goose, Christmas, and then the bread dumplings. And then the typical na ano nila, yung breading na meat or chicken man yan o pork. Tinatawag nila dito schnitzel. Schnitzel Austrian dish. Tuwing Pasko rin, hindi may iwasang hindi gumala ang mga Austrian. Ito ay upang makapag-relax kasama ng pamilya at kanilang mga kaibigan. Ang first stop nila kapag they go to Rathaus, the city hall nila dito kung saan yung pinakamalaking event na ginagawa is mismo dun sa Rathaus. In front of the city hall, there's a big space there na ang daming decoration ng Christmas decor, and then may ice skating din kasi doon. Kaya dagsaan yung mga tao doon pumupunta for ice skating and then also to eat traditional food ng Austrian.
Samantala sa Austria mga kabombo ay uso rin ang pag-asagawa ng simbang gabi. Ito ay dahil na rin sa mayorya ng populasyon sa naturang bansa ay pawang mga Katoliko. Ayon kay Bombo International Correspondent Alpha Jean Robena, ang simbang gabi sa Austria ay hindi sinasagawa tuwing madaling araw, hindi katulad ng pag-asagawa nito dito sa Pilipinas. Yeah, meron pero hindi siya literal na madaling araw kasi sa atin madaling araw, 'di ba? Dito, night siya nag-uumpisa like 6 o'clock in the evening. Yeah, 15 then 15 until 23. Yeah, 23 to 24 I think. Pero 24 is iba na yung date nila. Nagawa na nilang instead na gabi, tanghali na ata nilang ginagawa. Ang mga Pilipinong matagal nang naninirahan sa Austria ay kabahagi na rin ng mga Austrian sa pagdiriwang ng Pasko roon. Nagasagawa rin ito ng mga pagtitipon at mga aktibidad na nakasanayan na nilang gawin dito sa ating bansa. Yeah, most of the Filipino here in Austria is permanent na kasi sila. Citizen na sila ng Austrian. We don't have OFW here in Austria. They live here as local na talaga. So, same. Kung anong ginagawa namin sa Pilipinas before, ganon din, gathering. Kasi puro Pilipino, ganon, nagsa-celebrate sila, nagkukupulat, change gift, yun. Yung base, yung ginagawa natin sa Pilipinas, ginagawa din nila dito. Yung giving gifts, get together with the family. Tuwing Pasko ay sobrang lamig din ang panahon sa Austria. Kaya't kung gusto mong magpasko doon ay bumili ka na ng napakakapal na jacket. Hindi lang sa malamig, sobrang lamig na lamig. It's winter time na kasi dito, pero hindi pa siya yung winter na may snow. Ngayon kasi yung weather ngayon is umuulan siya, so sobrang lamig siya ngayon. It's the temperature, I think, nasa ano kami ngayon dito. 2 degrees kami ngayon dito. Iba-iba man ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Isa lamang ang kailangan nating gawin at ito ay ang tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Si Jesus ay simbolo ng pagmamahalan kahit iparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay ang pagmamahal hindi lang tuwing araw ng Pasko. Proleki Vainakten to my family in the Philippines, especially from Davao City, and also to my sisters, 2 sisters in Prague. Proleki Vainakten. And also to you there in the Philippines and Cebu City. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.